Magandang gabi po sa atin lahat. Nandito na naman po ang ating kamata at pasensya na po kayo. Ngayon lang po tayo nakaluwas ng dito sa atin sa probinsya kasi nandito po itong ating mini studio. Wala po kasi tayong studio dyan sa lungsod ng Maynila. Kaya uwi po tayo dito para man lang madalaw itong ilang araw ko nang hindi nakikita itong aking mini studio eh. Diba? Kaya ngayon pagkakwentuhan po natin itong mga nangyayari dito sa lungsod ng Maynila. Nakita naman po natin na walang tigil ang ulan, sunod-sunod ang bagyo, at higit sa lahat yung mga nasalanta ng mga baha. Sobra po ang lawak ng baha. Yan po. At yung iba, kung sino-sinong mga sinisisi, wala po tayo dapat sisihin yan dahil kalamidad po yan, kalikasan po ang nagbigay sa atin yan. Hindi po natin pwedeng sisihin ng gobyerno, hindi po natin pwedeng sisihin ng mga tao. Di ba po kasi kahit na naman po yung mga mauunlad na bansa tulad ng China, Amerika ay talagang nagbabaha rin. Kaya po wala po tayong dapat gawin kundi magtulungan na lang at para kahit papano mabawasan yung problema na sinasapit ng ating lugar. Lalo-lalo na kung ang lugar natin ay nasa mababang lugar. Siyempre, tendency niya talagang babahain. Pero, nagbigay talaga sa akin ng pansin. Itong nangyayari dito sa Maynila. Itong napakagaling na mayor ng Maynila. Sobra, parang naaalala ko ulit nung una siyang naging mayor. Ganito pa rin ang kanyang ginagawa. Tingnan niyo po ngayon umulan, umaraw, bumagyo, bumaha. Nandyan po siya sa lansangan. Tinitingnan niya talaga, ini-inspeksyon niya talaga bawat sulok ng Maynila kung meron bang mga salanta, kung meron bang nalubog sa baha. Di pa po napakaganda. Napakaganda ng ginagawa ng alkalde ng lungsod ng Maynila. Dapat po, yung ganyang alkalde, dapat yan ang mga tinutularan eh. Hindi nga pa. Ginagaya na po ngayon ang ginagawa na itong Yorme. Kasi nakikita po natin sa ilang social media at dumadaan din po sa ating newsfeed na ang dami na pong mga gumagaya sa kanya pero wala namang pong tatalo sa original. Kasi alam naman po ng tao kung talagang yung ginagawa natin ay talagang bukal sa ating kalooban o ginagawa lang natin para makita ng ilang mga tao na tayo tumutulong. Di ba po? Ayan ang ginagawa ng iba. Pero itong si Yorme, napakagaling ng ginagawa. Biruin nyo, nasasabay niya lahat. Nandyan siya, umulan, umaraw, bumagyo, bumaha. Makikita nyo po siya. Iba talaga ang ganyang mayor kapag talagang galing ka sa mahirap. Kasi hindi siya nandidiri, nakalkalin yung mga kanal. Opo, hindi siya man nandidiri. Nakita po natin yan, napapanood po natin yan araw-araw. Nasasabay niya po lahat. Kanina mayroon pang kasalang bayan. Tapos mag-iikot na naman siya dito sa lungsod ng Maynila. Alam naman natin, umuulan, bumabagyo, umaaraw, nasa labas si Yorme. Inaalala lang po natin, baka magkasakit po tayo. Yan po ang ingatan po natin. Dahil po, bilad tayo sa araw, tapos nandyan tayo pag umuulan, bumabagyo, bumabaha. Ayan po ang ayaw na mangyari ng lungsod ng Maynila ng mga Manileño na magkaroon ng karamdaman itong si Yorme. Dahil sa ginagawa niya, wala siyang tigil, walang tulog. Nakita niyo naman po, magdamag. Diba, hindi naman po robot yan si Yorme. Diba, kailangan din po dapat niya magpahinga. Magpahinga naman po kayo, Yorme, dahil marami pa pong umaasa sa inyo. At alam natin na napakalaki ng problemang iniwan sa inyo dyan sa lungsod ng Maynila. Pero alam ko na lahat yan kaya nating ayusin paunti-unti. Pero sana po pahinga naman po tayo, Yorme. Pahinga tayo kasi alam naman po natin na bawal magkasakit lalo-lalo na sa katulad ninyo. Di ba? Kaya alam niyo po yung mga nangyayari ngayon sa lungsod ng Maynila, napakaraming tao ang umahanga ngayon sa lungsod ng Maynila. Bumalik na naman po ang tiwala nila sa lungsod ng Maynila. Di ba po? Nakita nyo, sunod-sunod na naman nagdo-donate sa lungsod ng Maynila. Nandiyan, nag-donate na sila Erwin Tulfo, tapos yung mga ibang congressman, tapos kanina nakita natin na sa social media account ni Yorme
na nagpunta ang ating DSWD secretary diyan sa lungsod ng Maynila at nagbigay ng kung ano, di ba? Ang galing ng mga ginagagawa ni Yorme. Di ba, napakaraming humahanga ngayon, grabe. At yung mga ginagawa niya talagang kakaiba. Hindi mo talaga akalain na ganito. Yung ginagawa niya noon, mas dinoble niya pa ngayon. Di ba, pagka dadaan siya, pag may nakita siyang basura, talagang hihintuan niya. Pag may nakita siya kung ano-ano, lahat pinupuntahan niya. Di ba po? Talagang sayang lang sayang. Sana presidente to Di ba, kung hindi lang, naku po, Mario Joseph. Di ba? Talagang ngayon, alam nyo, ang dami talagang humahanga. Humahanga sa lungsod ng Maynila. Ang Maynila ngayon, nilagay na naman ni Yorme sa mapa ng Pilipinas. Kasi dati, yung mga nakaraan ng Maynila, hindi mo nakikita yan. Hindi mo nababalitaan, walang ginagawa, walang man lang matinong ginawa. Pero ngayon, tingnan nyo, halos lahat ng social media, halos lahat ng mainstream media laman ng lungsod ng Maynila. Kasi si Yorme nasa lansangan lagi. Diba? Umulan ka man, walang problema yan. Ganun, kasi malakas ang resistensya ni Yorme. Kaso nga lang, iniingatan natin, di ba? Hindi po tayo robot, Yorme, hindi tayo robot. Kailangan pahinga-pahinga rin. Di ba? Yan lang inaalala ng ilang mga Manila. Yan din ang tinawag sa akin, mga nagme-message sa akin. Nagsalita rin sila sa akin, na paano pag nagkasakit si Yorme? Di ba? Hindi naman daw robot si Yorme para yan, lusungin lahat yan at puntahan lahat yan. Siyempre, tao rin yan. Di ba? Kaya yun ang kinakatakot ng mga ilang Manileño. Baka mamaya magkasakit si Yorme, wag naman po sana. Paano naman po yung mga Manileño? Pero alam natin si Yorme, malakas sa resistensya niyan kasi laking hirap yan Di ba? Sidecar boy yan Di ba? Pag sidecar boy ka, alam mo, nung nakikita ko sa mga nagsa-sidecar dyan sa Maynila, umulan, umaraw, walang mga bubong, nagmamaneho ng sidecar yan. Di ba? Kaya yung mga yan, subok na yan, tested na yan, kaya huwag kayong mag-alala, mga Manileño. Walang mangyayari kay Yorme, hindi yan magkakasakit, hindi tatablan niya ng mga anong sakit dahil alam ng Panginoon Diyos na kailangan siya ng lungsod ng Maynila. Ayan po ang isipin natin, tulungan na lang natin si Yorme kung paano natin mapapaganda yung ating mga lugar, kahit yung mga simpleng bagay, mga tapat lang natin, dinisan natin. Kasi po tandaan nyo, ang malaking sanhi po ng baha ay yung mga basura. Di ba? Galit na galit si Yorme dyan sa basura. Ayaw niya po ng maraming basura. Kasi po pag maraming basura, buti nga ngayon pag nagbabaha, nakikita natin wala nang mga basura, malinis yung tubig, di ba? Samantalang yung nakaraan, di ba? Nung umulan, halos mas marami pa yung basura kaysa sa tubig. Di ba? Kaya, napakaganda. Ang ganda. Pati yung mga department head, yung mga ilang mga kawani ng Manila City, lahat sila kumikilos. Merong ilan-ilan na parang pakuya-kuya-kuy lang. Pero hindi naman napapansin. Siyempre, tagwal, hindi naman napapansin. Napapansin ngayon yung mga departamento na kailangan nandyan sa ganitong panahon. Yung mga tinatawag natin na may mga sakuna, dapat nandyan yan sila. At nakaantabay. Diyan po ako bumibilib sa ilang mga department head dito sa lungsod ng Maynila, lalo na yung taga MDSW, yung sa MTPB. Ayan po ang nakikita natin ngayon sa lansangan at tumutulong sa mga tao. Itong MDSW talagang wala akong masabi. Ang galing. Ang galing ng ginagawa ng kanilang butihing direktor na si Jay De La Puente. Sobra. Halos nandyan kagad. Kapag may nababalitaan siyang nangyari dito sa isang lugar na ito, nandyan po siya kagad. Kita nyo po. Diba ngayon lang natin na namamalayan na mayroong MDSW pala ang lungsod ng Maynila. Kasi ako talaga, ito promise ako, nung nakaraang mga nakaupo, yung mga noon pa, mga hindi ko nabalitaan yung MDSW na yan. Pero ngayon ko naintindihan. Diba? Ngayon ko naintindihan na MDSW pala ang pinakamalaking ginagawa kung talagang magtatrabaho ang isang namumuno dyan.
Tulad ngayon, nakita nyo po. Di ba? All out. Lahat. Ultimo mga sa evacuation center, nandyan kagad. Ang linis ng evacuation center. Kompleto, pati mga pagkain. Lahat. Di ba? Ang galing. Ang galing ng ginagawa niyan. Napapansin ko kasi nakikita ko laman siya. Lagi siyang kasama ni Yorme. Nung pagpunta niya dito sa mga evacuation center dito sa lungsod ng Maynila at lalo-lalo na yung mga kawani ng MDSW na yung mga nasa rescue, di ba? Nakita natin kapag may bangka pa nga sila, nakikita natin yung ginagawa. Kitang-kita natin yung ginagawa. Kahit wala si Yorme, director lang nila nandyan, pupuntahan nila, wala din tulog, lahat nakikita natin, gabi, umaga, hapon, tag-ulan, binabaha, binabagyo, nandyan sila sa lansangan. Naghahanap sila ng mga ere-rescue nila. Nakita mo, ultimong mga natutulog dyan sa rekto, dyan sa mga lansangan, sa mga bangketa, nire-rescue po nila yan. Dinadala nila ng RAC o kaya dito sa Maydelpan Evacuation Center. Samantalang hindi ko nakita yan noon. Bakit kaya palang gawin yan? Kung noong pa ginagawa yung ganyan, yung ganyan, pagkalinis ng kalye ng mga street dwellers na yan, kinukuha, nire-rescue, dapat wala tayong nakikita ngayon. Ngayon pa lang nagsisimula na kunin at tulungan lahat ng mga street dwellers natin, dinadala sa isang lugar, RAC, o kaya dito sa Delpan Evacuation Center, lahat at nakikita natin yung Delpan Evacuation Center ay napakaganda. Hindi katulad dati na inilabas natin kung ano itsura ng Delpan Evacuation Center na yan. Lalo-lalo na yung mga taong nandun, nakakaawa, nangangayayat, lahat hindi kumakain. Di ba? Pero ngayon, nakita natin yung mga ginagawa nila sobrang tulong sa mga nasalanta at hindi lang sa mga nasalanta. Kahit noong una na wala pang bagyo, nakikita natin yung mga ginagawa nila na pagtulong. Kaya nga, ngayon mas masarap na pumunta sa mga evacuation center eh. Parang mas kompleto pa ata kang makakain doon. Diba? Kasi alam na, nakikita natin yung mga evacuees. Nakikita natin, nagsasabi sa atin, di ba? Mga ulam nila sa evacuation center, mga chicken fillet. Di ba? Mga fish fillet. Di ba? Parang ang sarap. Pwede ba akong mag-evacuate? Diyan na lang ako mag-evacuate sa mga evacuation center ng Maynila. Boss Jay, pwede ba akong mag-evacuate na lang dyan? Kasi napansin natin, dami nagsasabi sa atin, sarap daw ng pagkain eh. At tuloy-tuloy daw ang rasyon ng pagkain sa mga evacuation center. Naku po, Maria Josep, ang ganda. Ay, nako. Kaya yung ilang mga department head dyan na talagang ang gaganda ng ginagawa. Isa rin itong MTPB, mga ginagawa ng MTPB ngayon, di ba? Nakita natin. Di ba? Yung mga traffic enforcer nila, yung direktiba ng ating Yorme sa MTPB at direktang utos sa kanila na bantayan lahat ng mga pedestrian lane dyan sa lungsod ng Maynila. Biruin nyo, kahit bumabagyo, umuulan, bumabaha, nandyan sila sa gitna ng intersection at binabantayan talaga nila yung mga tumatawid. Inaalalayan nila yung mga tumatawid, nakikita natin yung traffic, inaayos nila at kapag may nasiraan, talagang tinutulungan nila. Talagang full force sila na tumutulong at nakikita natin ngayon. Di ba napapansin natin ngayon na ang traffic dito sa lungsod ng Maynila ay talagang nagkaiba. Iba na sa dati. Kasi yung dati parang iba eh. Kasi ngayon nakikita natin yung mga tulad dito sa Quiapo, madalas tayong nagka-video dyan sa Quiapo, no nandyan tayo sa Maynila, nakikita natin yung Quiapo, sobra yung ginagawa nila kasi yung tao nandyan mismo sa harap ng simbahan. Alam natin ang Quiapo ngayon, ginagawa yung daanan. Di ba? Ginagawa yung daanan dito sa may underpass dyan, pag-akyat, galing ka ng Espanya, parang nagiging embudo na. Kasi nga siyempre, rough road na yan eh. Dumadaan sila pero ang ginawa ng mga traffic enforcer natin yan, wala sila dyan sa bungad. Wala sila dyan sa may pag-akyat ng underpass niya. Wala sila dyan. Alam nyo, wala sila. Nandoon sila mismo sa tapat ng Quiapo Church. Kasi yan talaga ang tama. Kasi doon mismo nagsisikip
sa harap mismo ng Quiapo Church. Kaya ang ginagawa nila, hinahatak nila yung sasakyan. Yung mga nandyan sa Quiapo Church na dumadaan, hindi sila gaano papababa ng pasahero dyan. Kaya yung daloy ng trapiko dyan, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po. Hindi po nadidelay. Kasi alam nyo po, madelay lang po ng 1 minuto ang isang sasakyan dyan sa kalsada. Ay, napakalaki na po ng abalang dudulot niya. Pero ngayon, makikita niyo po tuloy-tuloy. Kaya dyan po tayo humanga yung ibang lugar dyan. Dito sa Road 10, ang ganda rin po. Ang ganda din po ng daloy ng trapiko dyan. Hindi tulad dati yung mga truck, kung saan-saan linya pumupunta. Ngayon po, organized po. Kaya hindi na po nakakatakot dyan sa Road 10. Di ba? Kaya itong mga traffic enforcer ng MTPB, saludo ko sa inyo mga boss. Kasi talagang ngayon ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. At keep up the good work para sa Manileño. Alam natin, yung serbisyo nyo ngayon, direkta sa tao. Kaya dapat po, yan po ipagpatuloy natin. At binabati ko din po ang direktor ng MTPB na si Director Dennis Biae. Talagang napakaganda po ng ginagawa ng mga bata nyo. Talagang saludo po tayo sa kanila.